Shinben Book 5, Chapter 134. Day 2 ng training camp sa Bulacan. Tungkol naman nga sa defensive stance ang ginagawa ni Ricky Mendez. Kasama na rin nga rito ang footwork. After nga ng discussions ay nagkaroon ng actual execution ng mga pinakita ng mga players ng Infernos. Dito nga makikitang nagkaroon ng mga katapatang mga players mula sa Infernos ang bawat isang kasama sa training camp. Si Mendez nga ay naging kapartner sa gagawing defensive training ang point guard ni na Coach Gary na si Danray Almasan na isang 6'2". Napangiti nga si Ricky nang mapatingin dito at agad siyang nagpakilala bago ito. Danray Almasan, pero you can call me Dan. Wika pa nga nito kay Mendez. At dito na nga sila nagkaroon ng kanya-kanyang pwesto sa malawak na basketball area ng loob. Unang depensa na ginawa ni Ricky ay kapag nakaharap ang kalaban habang nagdi-dribble. Sumunod ay kapag umaatake na at mayroon ding post moves. Ilang minutong paulit-ulit na ginawa nila iyon at si Ricky nga ay sinalo ang mabigat na katawan ng kanyang partner. Walang bolang hawak si Danray. Ang ginawa lang niya ay inatrasan niya si Mendez na hindi raw dapat matutumba o mawawala ng balanse. Dito naman kasi raw papasok ang tamang pwesto ng mga paa sa ganitong klase ng pagdepensa. Matigas ang katawan ng isang ito para sa isang 5'6". Mukhang well-trained ang isang ito. Sabi nga ni Danray sa sarili at makikita naman si Ricky na marahang nakaalalay ang isang paa para hindi siya matumba. Nilabanan nga niya ng lakas sa lakas ang ginagawa ng kanyang kasama. Igalaw mo ang paa mo pero huwag iyong biglaan. Sabi pa nga ni Danray na parang ayaw pa sanang turuan si Mendez. Kaso, part daw ito ng training camp ng mga ito. Lalong gagaling ang isang ito kapag ganito. Natatawang wika na nga lang ni Danray sa sarili at pinwersa nga niya si Mendez ng atras na may kasamang pagkaliwa at pagkanan ng balikat at siko. Subukan mong bumigla ng galaw ng paa. Papakita ko sa iyo ang mangyayari. Sabi pa nga ni Danray at nang gawin iyon ni Mendez ay bigla itong napaupo nang biglang lumakas ang kanyang pwersa. Napangiti naman si Ricky sa nangyari. Kahit pa may kaunting pagsadya si Danray sa ginawa nito. Nang mapatingin nga rito ang player ng Infernos ay napailing na lang siya dahil nakita niya sa mata ng mga ito na parang nagtatanda ito ng ginagawa nila. Ang gawin mo ay huwag biglaan, pero huwag mong papakataasan ang paa mo. Kung mapapansin mo, mararamdaman kasi ng mga nasa harapan mo ang paggalaw mo ng biglaan. At kapag nagawa mo iyon sa ball handler o sa binabantayan mo, doon magiging mas agresibo ang iyong binabantayan sa post moves. Sabi nga ni Danray na ikinatango naman ni Ricky. Dapat ay hindi mararamdaman ng kalaban iyong paggalaw ng paa ko. Copy. Sabi nga ni Ricky at si Danray naman ay napatango na lang. Pasimple nga rin siyang napatingin sa ilan pang magkakasama sa loob ng court at may ilang seryosong nakikinig at may ilan din namang parang ayaw magpatalo. Gaya na nga lang ni Darius James at Sandy Hermosa. Parang mag-aaway raw na hindi kung pagmamasdan ang galawan sa hindi kalayuan. Makalipas ang mahigit na isang oras na ganoon ang ginagawa ay pinagpahinga muna ni Coach Gary ang kanyang mga players. Napatingin nga siya kay Mendez na nasa isang tabi at kasalukuyang nagsusulat na naman sa maliit itong notebook. Napangiti naman nga siya sa ipinapakita nito. Nakita na nga rin niya si Ian Mendoza, ang pinakabatang player sa training camp na may dala na ring notebook. Kasalukuyan nga rin itong may isinusulat at mukhang kagaya rin daw ito ng ginagawa ni Ricky Mendez. Ito ang gusto ko mga players. Bukas sa bagong informations na malalaman nila tungkol sa basketball. Nakakatuwang may mga ganitong players pa pala na nag-i-exist. Wika nga sa sarili ni Coach Gary na napangiti na lang na napatingin sa kanyang timer. Tungkol naman sa blocking at stealing ang sunod niyang i-discuss. Pagkatapos nga noon ay mayroon na nga muling actualization. At dito nga paulit-ulit na pinatalon para i-block ng bawat isa ang gagawing tira ng kanilang mga partners. Nagkaroon nga rin ng pagtuturo sa proper positioning at makikita nga na tinatandaan ni Ricky ang mga sinasabi sa kanila. Ganoon ang ginawa nila hanggang sa mapunta naman sa pag-steal ng bola. Naroon nga rin ang pinagsamang scrimmage ng unang tinuro sa kanila na tungkol sa defensive positionings. Mabilis itong si Sardan, hindi ko basta mahuli ang galawan niya. Sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili habang sinusubukang agawan ang katapat niya. Alas 11 na nga sila natapos at sinabi nga ni Coach Gary na pwede na silang magpahinga at mamayang alas 2 na nga ng hapon sila babalik.
Alam na rin nga nila ang magiging topic nila at ito ay tungkol naman sa team defense. Pagod na pagod nga ang mga campers sa walang tigil na ginawa nila. Nakikita nga si Ricky na nagpupunas ng pawis habang naglalakad at pagkatapos noon ay agad siyang tumingin sa dala niyang notebook. Binasa niya ang mga naisulat niya sa day 2 at napangiti siya dahil marami raw siyang natutunan. Good luck kuya sa laban natin mamaya, sabi naman ni Ian Manzano na sinabayan siya sa paglalakad. Oo nga, Team 1 laban sa Team 3 nga pala mamaya. Last game na yata yun, sabi nga ni Ricky at pasimple namang nakatingin sa kanya si Villame. Nakakalaban ko na rin itong si Ricky Mendez, sabi nga ni Villame sa kanyang sarili na napatingin pa sa malayo. Talo raw sila kahapon, pero iyon daw ay dahil halimaw raw ang team na kalaban nila. Kailangan bumalik ako sa Leyte na may magandang balita, sabi pa nga niya sa kanyang sarili at naalala nga niya ang mga taong sinusuportahan siya sa kanyang pangarap na makapaglaro sa bigger leagues. Sa tagal na niya sa maliit na bayan nila ay parang mailap daw sa gaya niya ang makasali man lang sa Maharlika League o kahit nga sa Visayas Basketball League ay hindi rin siya mapasama. Lagi raw siyang hindi napipili sa tryouts kahit pa raw ginagalingan niya. Kinatanghalian, nalaman na nga ni Ricky ang resulta ng nangyaring laban ng mga kasamahan niya sa Naga City. Tinawagan kasi siya ng kanyang kuya Maki para ikwento ang nangyari sa laro nila kaninang umaga. Jorvan Cervantes, mukhang ayos nga yan kuya. Sayang at hindi ako nakasama, wika nga ni Ricky sa kanyang phone. Kumusta naman ang training camp ninyo? Mahirap ba ang pinapagawa sa inyo? Tanong naman ni Maki. Nakakapagod kuya kasi matagal at ilang oras bago matapos. Medyo nanakit nga ang katawan ko paggising kaninang umaga. Pero masarap pa rin sa pakiramdam. Ang dami ko nga sinulat sa notebook ko ng mga tips lalo na sa mga positioning ng paa. Mapaghiiwanan mo na lalo ako niyan. Tapos pagbalik mo ng Kalapan, papunta na rin daw si Sir Jason para sumama sa practice. At mukhang marami ka ring matututunan doon, panigurado. Sabi pa nga ni Maki at napangiti naman agad si Ricky. Hindi kuya, mas magaling ka pa rin sa akin. Mag 1-on-1 nga tayo pagbalik ko sa Kalapan. Bukas nga pala ay pabalik na uli kayo sa atin, wika nga ni Ricky. Oo, pero mamamasyal daw muna kami rito sa Bicol. Baka magpunta kami sa Mayon Volcano. Mukhang maganda yata roon, sayang hindi ako kasama. Anong sayang ka riyan? Mas maganda naman ang ipinunta mo riyan kasi training camp yan. Mabuti nga at mabait ang coach ng Infernos. Dahil dati ay nakaranas na rin ako ng training camps noon at sinisigawan talaga kami ng mga trainers. Kapag mahina ka, papauwiin ka na. Bawal pa nga magreklamo noon kahit parang bugbugan ang ginagawa. Natatawang kwento pa nga ni Maki. Parang maganda iyon kuya. Sana maranasan ko iyon, sabi pa nga ni Ricky at napailing na nga lang si Maki sa sinabi nito. Kung alam mo lang Ricky, mabuti nga at mabait si Coach Isaiah kahit medyo seryosohin ang itsura. Paberong wika pa nga ni Maki na napatingin pa sa likuran niya kasi baka raw naroon si Coach Cervantes. Ilang minuto pa nga silang nagkwentuhan ni Maki. Pagkatapos noon ay umidlip muna si Ricky at sa pagpatak ng 1:30 ay agad na nga siyang bumangon at nakita nga niyang naghahanda na rin ang mga kasamahan niya sa loob ng room na sina Bondok at Gerdose. Last game na natin sa palaro ni Coach Gary. Sana manalo tayo, sabi nga ni Ricky at napangiti na nga lang sina Kurt at Harry. Mananalo tayo, ramdam namin, sabi ng dalawa at hindi na nila sinabing ito ay dahil kakampi nila si Ricky Mendez. Nagsimula na nga muli sila sa session at dito na nga muna nagdiscuss na Coach Gary at ng ilan niyang assistants tungkol sa konsepto ng team defense. Pinakita nga niya sa mga players ang iba't ibang zones at ang team defense concepts na pwede raw nilang magamit sa paglalaro nila. Tumagal nga ng halos 1 oras iyon at pagkatapos noon ay dito na nga nila iniaktwal ang mga itinuro sa kanila. Ang ilan nga sa mga ginawa nila ay alam na rin ni Ricky, lalo na yung ilang mga zone defenses na ginagawa niya noong coach pa siya sa Balugo NHS at ang ilan ay ginawa na nila sa OMPL at nitong nakaraang Mima Europa League. Panghuli nga ay pinagsama-sama na nila ang mga natutunan nila noong umaga at ngayong hapon. Nagkaroon din ng takbuhan at habulan dahil parte ito ng depensa nila at sa paglipas ng oras ay tuluyan na ngang natapos ang day 2 ng kanilang training camp. May 3 araw pang natitira at excited na nga si Ricky na malaman ang mga matututunan pa niya sa mga araw na iyon. Gaya nga kahapon,
Pinagpahinga na muna sila ni Coach Gary at bumalik na lang daw sila bago mag 4:30 PM para sa laro nila. Ito na nga rin ang huling araw nila sa larong iyon. At kung mananalo raw ang Team 1 ay magiging 3-0 sila at may ibibigay raw na reward dito si Coach Gary na hindi niya sinabi sa mga ito. Makikita na naman nga ang bangayan kina Padua at Hermosa sa pagbalik nila sa basketball area. Wala pa kasi silang panalo at ang makakalaban pa nila sa huling laban ay ang Team 4. Dito na tayo dapat manalo. Ang matalo ang team na kasama sina Darius at Lebron ay magandang pangyayari sa mga naging laro natin. Wika nga ng kalbong si Hermosa na ikinailing naman ni Magbanwa. Sina Bol nga at Bagos ay lagay loob ng magiging 0-3 sila dahil sa kanilang mga kakampi. Nakita nga rin agad ng Team 2 na nagsisimula ng mag-warm up ang Team 4 sa court kung kaya agad na silang gumaya sa mga ito. Paano tayo mananalo? Hindi kayo nag-aayos ng laro. Pasari nga ni Padua na agad na nagpakawala ng isang malapit ang jump shot. Bahala na kayong dalawa. Basta ako ay hindi ko na kayo papasahan. Kapag nasa akin ang bola ay atakihin ko na agad ang kalaban para makita nila kung sino ako. Sabi naman sa isip ni Magbanwa na biglang ibinato ang bola sa board at sa pagtalbog nito pabalik ay siya namang pagtalo niya para idakdak ito. Aba, nagpapakitang gila sa makakalaban natin ah. Sabi nga ni Darius at si Lebron naman ay napatango na lang dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi mananalo ang mga ito sa kanila. Tayo pa rin ang mananalo kahit anong mangyari. Sabi naman nga ni Lebron at sa pagtira niya sa bola ay agad nga nitong hinalit ang basket sa pagpasok nito sa loob ng ring. Kung sa bagay, hindi na pwede pang maulit ang pagkatalo natin sa team ni Mendez. Sabi naman ni Darius na isang step back jump shot ang ginawa. Sa last day ng training camp ay maglalaban ng team natin at team ng campers. Kaya doon na lang ako babawi kay Mendez. Hindi na pwedeng matalo tayo sa labang iyon dahil buong Bulacan Infernos na ang maglalaro. Manonood din sina Sir Nelson. Kaya hindi tayo pwedeng mapahiya sa kanila. Sambit pa nga ni Lebron kay Dick na biglang tumakbo nang pasahan siya ng bola ng isa niyang kakampi. Sa pagsambot nga niya sa bola ay siya naman pagtalo niya papunta sa basket. Isang one-handed dunk nga ang kanyang ginawa at sa paglapag niya ay pasimple nga rin siyang napatingin sa Team 1 na kasalukuyan na rin nagwa-warm up sa kabilang court. Alam ni Lebron na normal lang na matalo pero hindi raw niya hahayaang hindi siya makakabawi sa pagkatalong nakuha nila kina Mendez. Kaya sa magiging laro raw nila sa isang araw ay sisiguruhin daw niyang mararamdaman na ni Mendez ang tunay na galawan ng koponan ng Infernos. Team 1 versus Team 3 at Team 2 versus Team 4 nga ang huling larong magaganap sa binuong team ni Coach Gary noong isang araw. Nakapwesto na nga rin ang mga players at nasa gitna na rin ang kanilang mga sentro para sa jump ball. Sabay ngang napasilbato ang dalawang referee. Sina Coach Gary naman at ang mga players niya sa Infernos ay nasa tabi na at ang papanoorin daw nila ay ang magiging laro ng Team 1 dahil kumpiyansa na raw sila na Team 4 ang mananalo sa match ng mga ito. Walang teamwork ang makakalaban ni Lebron kaya tiyak natatambakan lang nila ang mga iyon. Sabi nga ng isang player, sa Team 1 ako manonood, gusto ko makakita ng mga highlights mula kay Mendez. Fan ka na ba ni Mendez? O hindi, nagagalingan lang ako. Kasi biruin ninyo, masayang wika na nga lang ni Dan Ray Almasan sa kanyang mga kasamahan. Sa isang araw pa kami magkakaharap ni Mendez. Excited na ako makatapat ang isang iyon. Dagdag pa nga niya sa kanyang sarili at doon na nga naganap ang jump ball ng dalawang laban. Mula sa labang Team 1 at Team 3 ay si Bondok nga nagwagi sa jump ball laban kay Carl J. Mendoza. Nasambot nga agad ni Mendez ang bola at sa pagpunta niya sa kanilang side ay siya naman pagharang sa kanya ni Willie Villame na mabilis na gumalaw ang isang kamay at inihanda ang isang paa para sa pagdepensa. Kailangang maging maganda ang maging laro ko laban sa iyo, Ricky Mendez. Sabi pa nga sa sarili ni Villame na biglang napaseryoso nang si Mendez na nasa kanyang harapan ay bigla siyang nilampasan at sa paggalaw ng kanyang paa para sumunod dito ay siya namang pagbangga niya sa sentro ng mga ito na si Bondok.